Hi guys! Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay please subscribe for more videos to come. At shout out din pala kay Edward Villarin Adventure, Nati Enigma, classmate ako sa Dota, Regis Adventure, Awol TV, nga taga Malboal. At kay Ka-Fishing din. Dive safe always mga idol. So itong spot ko na to is kung saan ako nagsimula talaga na mamamana. Galing sa pamimingwit hanggang sa namana na ako talaga. I've started spearfishing when I was 8 to 10 years old. Yung gamit ko pa nun is yung payong ng ibon. At unti-unting upgrade, yung kawayan na yung handle at asero na yung shaft. Di ba ang cute ko pa nun? At sa dumating na yung panahon, nasa 15 to 16, nagsimula na akong gumawa ng mga DIY na pana. Gamit lang ang mga alloy, yung malaking payong na nasa mga street vendors, kahoy at mga goma. Yung wetsuit ko pa nun is rash guard lang at pininturahan ko para may kaunting camouflage. Ganito talaga pa gusto mo talaga yung sport or hobby. Kailangan mo maghanap ng paraan kung gusto mo talaga. At sa 16 to 17 years old na, binigyan ako ng gift sa aking papa na maka-experience ng magandang spear gun. Ito ang first spear gun ko, isang Rab Allen 110. Dito na nagsimula yung malalaking huli ko. At ngayon, 19 years old na ako. So, balik sa video. Warm up dive muna ako dito kasi para mawala yung hangin sa ating katawan. At nagdusting na rin ako kung anong pwedeng tirahin. Maraming mulmul kaya good sign na healthy pa rin yung spot ko. Muntik ko pa tong tirahin, nakala kong anong klaseng isda. Pero pass tayo dyan. Ang mga target fish ko dito is kitong or samaral or rabbit fish or any kind of emperors or snappers. Basta pwede sa prito. So ito na nga, dumaan na yung mga target fish ko and my first fish of the day. Ito pala yung homemade na 105 cm SG ko. So kung may gusto sa panang to, please PM me sa FB ko. Gusto nyo, nasa 7K yung pana ko. Kasi yung kahoy ko na gamit ito is from abroad. Wala dito sa Pilipinas na kahoy to. Another drop at same fish pa rin yung target natin. Konting scratching, fish call at ito lumabas yung isa. Grabe yung tama ng isdang to kasi nasa nguso lang. Please comment below kung gusto niyo yung filter na gamit ko or medyo dark lang. Para sa sunod na video, pwede nating gawa ng paraan.
Ang ginamit ko pala na technique sa pag-hunt nito is ambush. Gliding down and finding some structures to hide. Char kay English gems. Yung spot ko pala dito is nasa 3 o 4 na di pa lang. Ito ang ikatatlong kitong nahuli ko. Dito ay may nasama pang isang flag snapper or checkered snapper. Medyo good size naman, so kinuha ko na. So sa tingin nyo na hindi ako sumasablay sa aking mga tira, tingnan nyo yung video na to. May lumapit na maliit na kitong kaya dinagdag ko, pero yun, hindi ko natamaan. Ito yung pinakamalaki sa huli ko na kitong. Yung personal best ko po sa kitong is 1 kilo at 1.5 kilo yung isa.
Habang papauwi na ako, nag-ambush muna ako dito sa mababaw at palagi ko talagang na-experience to kasi mahilig sa kape. Watch this. Habang papaangat ako, may nakita akong laking pawikan kaya nagkagulatan pa kami. May nadagdag pang isang kitong habang papauwi na ako. Hindi ko na-on kasi nagtipid ako sa battery. Baka malubat na yung GoPro. Pagkatapos ito, umuwi na ako. At ito yung lahat na huli ko. Abot na yun tas, dapin. Mayroon ko mga alas 3 nagsugod. Karoon. Size na ba? Pang sa chin. Alright. So, muli na ko. Igawin na nalobat akong GoPro. Siya. Mau jadi ako lugar na asa ko nagkaroon. Ano sa una. Salamat sa pagtanaw. See you next episode. So salamat sa suporta at see you next episode. Stay safe, dive safe.